ADCOM. Napansin niyo po ba kung ba tayo ako sumama dyan? Oh, Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Korte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo, na hindi lang kayo fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. ang sabi ni Senator Amy kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubuli nga po sapagkat sasabihin ng isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat sana pinayagan mo. Pero sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwanag po yan. Ang galing ni Congressman Marcoleta. Ay, may tanong dito sa kaliwa. Yes, pakilala, anong name ninyo? Yes. So good afternoon po, Congressman Marcoleta. I'm May Andumagit po from EuroTV. Ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Cathy. Nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin. Ang tanong ko po, paano nyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP? Sa tingin niyo po ba kailangan pa ng mas malalim na investigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yung po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay pinagsama-sama po nila. Kinukonekta nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Example po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradisyon po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13 Congress po, nandyan na ako, 2004. Tatlong Vice Presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanilang budget. Noli de Castro, Jojo Binay, Leni Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa tatlong dakilang bahagi ng ating pamahalaan, hindi na po tinatanong pagka pinag-uusapan is the proposed budget. Propose lang. Pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po, papasok lamang kapag nandun na tayo sa pagkakagasta ng budget. Hindi yung mismo nagpo-propose lang. Ang tinatanong nila, hindi naman ang 2025, ang tinatanong lang is 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. 2022, wala pang awayan noon, ang Vice President natin, si Sara Duterte, they took only 13 minutes to dispose the budget. 13 minutes. Kasi proposal lang. 2023, wala pang awayan, 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Bakit po 2024 nag-away kami? So ang tinatanong ko, are we now setting aside this tradition? Yung paggalang sa bawat isa? Huwag mong ipapasok yung accountability because that's another matter. Another agenda. The reason why the Office of the Vice President in so far as the confidential fund is concerned was issued a notice of disallowance, ito yung ebidensya that she is accountable. Yung pagkaka-issue ng notice of disallowance is an evidence that each and every office should make an account. Walang makaliligtas doon. Walang makakiiwas doon. Ang problema po, ang sabi ko sa kanila, do you know the nature of a notice of disallowance? Kasi puro bagito eh. Hindi naman nila, sabi ko, the notice of disallowance is a mere notice notifying that office that it should clear some of the things that she needs to produce. Halimbawa, wala po yung supporting document. Wala po yung ibang requisites na kailangan para po maging allowed lahat ng expenditures. Ba't kayo ang nagtatatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has 6 months to be able to make an explanation.
Bakit tayo nang naglululundag na pati yung salitang naglululundag, ayaw nila. They were so eager, gigil na gigil lahat, trying to jump on the Vice President. Wala na po yung galangan eh. Ang sabi ko, kung ganito tayo, ba't yung budget natin sa House of Representatives? No one is questioning. No one is defending. Did you know that? Walang tumayo para i-depensa yung budget namin. Na siguro higit na malaki kaysa budget ng Office of the Vice President. Nobody stood up to question our budget. Why? Paggagalangan nga po eh. Office of the President, dumating ba yung President? No. Yun pong accountability will come in dun po sa pagsisiyasat kung tama na yung pagkakagasta. Hindi pa ako nakapagpapile ng sagot ang Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere notice. It's not even a final judgment. So it is contestable. So It is appealable. So mukhang publicity Publicity stunt. Politicizing. Mining for evidence. Preparatory to the filing of an impeachment complaint. Yan po yung aking conclusion. Very obvious na political theater yan nangyayari. Yes, sir. Kaya very clear ang utak ni Congressman Marcoleta, may alam siya sa batas. Next Yes, ma'am. question. Moving Next on question. po, Kong. Good afternoon, Rizzo Lopez po from EuroTV. Though you are removed from the Committee on Appointments, tumatakbo po kayo bilang senator ngayon, would you mind to give a comment po sa pagkaka-appoint kay former Cavite Governor John Vic Remulla? Or do you think this is some kind of political power since marami ng mga paulit-ulit na apelido na lumalabas ngayon sa dalawang gobyerno? Kapatid. So, what do you think of this? Thank you po. Nagugulat mga tao. Bakit tao? Dalawang parehong apelido na sa kabinete. Comment daw. I cannot question the wisdom of the President. Yung po kasing power to appoint resides solely in the President. Wala pong ibang opisyal ng ating bansa ang pwedeng magnombra, mag-nominate, mag-designate. Tanging-tangi lamang po ang Pangulo ng Pilipinas. Pero yung kanyang appointment na yan o yung kanyang nomination will be subjected to a commission. Para sa ganun po, yung merit and fitness of any appointee or designee of the President will be somehow evaluated In the Congress. and assessed by a commission and appointment. Ito po ay isang independent commission designated by the Constitution itself. Hindi po nagle-legislate yung commission and appointments. Kahit na po yung 12 ay members of the House of Representatives and the others are senators, their duty is not to legislate. Their duty is to make certain that the appointee or the designee of the President is competent to do his job. Ngayon po, wala na po ako sa commission and appointment, so I will not be able to exercise that duty anymore. Noon pong ako'y membro pa doon, alam naman po nila that I objected to at least 2 of them na sinabi ko kahit na 5 senador po yung nakalaban ko, hindi po ako pumayag na magpatalo doon. Yung po yung pagkaka-appoint ng isang ambassador sa Papua New Guinea. I stood on my ground even if 5 senators disagreed with me. So you are a working legislator, hindi kayo oo ng oo lang na yes man. Kung tama po kasi, wala po akong magagawa. Ilalaban ko po yun kahit saan kami makarating. Pag tama po, kung alam kong tama. Kung hindi naman po tama, sabihin nila sa akin tama, but they should argue. They should present a better argument para malaman natin na sila yung tama. Pero yung nangyayari sa amin ngayon, if I present an argument, ayaw naman nilang mag-present ng better argument, ang gagawin nila, guguluhin lang nila ako, pati yung opyang kinakain ko, kukunin nila. Ganun po yung ginagawa.